Pagtawid ko, kala ko anong nangyayari, may rally pala. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita. Kawawa din talaga yung mga maapektuhan ng traffic na nagtatrabaho araw-araw. Sa tingin ko, yung way nila is nakakabala. Pwede naman siguro sila mag-rally pero yung hindi to the point na parang harangan nila yung buong EDSA. Kasi syempre, naiintindihan naman natin yung parang posisyon nila. Pero sana hindi to the point na maapektuhan rin yung kapwa nila Pilipino. Mahirap talaga, wala na kaming kikitain. Wala na kami sa hanap buhay, ubos na. Laki na inikutan namin pag dahil sa rally na yun. Ang laki po ng cost ng traffic na ginawa nila, parang naging problema po siya sa EDSA. Lalo na po madaming mga empleyado na nagmamadali pumasok sa trabaho. Sobrang laking cost po ng traffic na yun para sa yung ginawa po nilang rally na yun. So, siguro po ang masasuggest lang sa mga nag-rally, siguro po ayusin lang yung mga route nila, tapos para i-maintain pa rin yung discipline ng mga tao na gumilid lang, ganyan. So, yung mga commuters is hindi maapektuhan ng rally. Adjustment lang talaga sa transportation. Pagdaan ko talaga kanina, pagbaba ko doon sa may overpass, sobrang traffic talaga. Tapos nakarating na ako doon, hindi pa din umaandar yung mga sasakyan. So sobrang hassle talaga, tsaka umuulan pa. Kaya very hassle talaga yung Sa mga traffic kasi kanina maraming naipektuhan, mga commuter at mga kasama kong driver. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita, dahil wala nang ma-pick up na pasahero, dahil wala nang sumasakay dahil sa sobrang traffic, naglalakad na lang po yung iba. Pero issue po talaga sa amin ng mga kasama ng mga driver dito, sa mga kasamahan po namin talagang walang kinita ngayong araw na to. Actually, wag na silang mag-rally, dumiretso na mismo sila sa natin, mismong mas nakakataas para mas lalo sila na madinig doon kaysa yung mag-abala din sila ng iba na nagtatrabaho. Hello po. Magandang araw po again and again. Andito na po tayo ulit. Follow up po kay Mr. Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ang dami po nagre-request. Ano na mangyayari kay Rodante Marcoleta? Yun na nga tingnan po natin. Reshuffle again para makita natin. Tarot, ipakita mo naman sa amin kung ano mangyayari. Ito ay isang pag-gathered ng lahat ng informasyon na pinipilit tanggalin sa kanya. So, ibig sabihin talagang inaalisan siya. Dito po again and again, ito ay tarot lang. Binabasa ko lang po kung ano ang nakikita ng tarot. Nakabaliktad po siya kung saan lahat ng hawak niya, yon may mga hawak siya. Yun po ay gathered information na ipinaglalaban dito sa isang house, maaaring House of Representative or something like that, or House of Law or ganon, na pinipilit baliktarin. So, ibig sabihin, may talagang hawak siya na mga magagandang ebidensya or impormasyon na pinipilit wag ilabas. At ito ay minamahika or minamagic or kinakaluluwa or what. Ibig sabihin, pinag-aaralan ito na wag talagang mailabas at pinipigil na mailabas. So, ibig sabihin, si Senator Marcoleta ay tinatanggalan. Inang bayan ito na nakabaliktad na ngayon ay parang feeling niya, ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng politika. At ang gulo ng sitwasyon. Kasi kung sino daw yung mga may hawak na ebidensya ay binabaliktad. Yun ang sabi po ng tarot, kaya nga nakabaliktad yun. Tapos, hinohokus-pokus o ginagawa ng mga istorya or what. Pero ayon po dito, ang inang bayan naman daw po ay mayroong sariling batas. Isang araw gigising tayo na ang inang bayan ay gagawa ng isang suwestyon na kahit ang sino ay hindi na ito makukontrol. Ibig sabihin, may malawak kang magaganap. Kung dati ay may nagkaroon na ang tulong ng isang pundasyon na nakita ay Iglesia ni Cristo, ngayon po ay may iba naman. Pero malakas. Isang araw paggising natin, isang bagong pag-asa kung saan
Ang nais nila ay palayain si Marcoleta at ipagpatuloy ang kanyang pagseserbisyo upang malaman ang katotohanan. Mag-ingat po siya kasi pinipilit talaga na naalisin siya sa panunungkulan. Pero sabi ko nga, lahat ng nangyayari po ay may twist. Bakit? Anong twist na ito? Yan. Lahat po sa ngayon hanggang pagdating ng 2028, may lalaban para lahat ng ito ay malinis. Kaya kaunting tiis lang po, Sir Marcoleta, pero may napakalakas na institusyon na baback up. Hindi lang ito isang religion, kung hindi ito ay samahan, kung saan pati ang mga may mambabatas ay maku-question. Kaya lang po ingatan po ang kalusugan. Ingatan ang kalusugan at ang heart attack. May mga susuporta na lalabas, hindi po ito institusyon. Totoong mga tao po ito. Lalabas sila, magmumula sila sa iba't ibang panig ng rehiyon ng Pilipinas. At muli, malawak ang suporta ang bonggang darating. Magtatagumpay po kayo, Senator Marcoleta, sa pinaglalaban nyo. At may batas, may hustisyang darating. Hantayin lang po natin yan. Ito po ay isang nalawakang hustisya. Kaya hintayin nyo lang po, pakatatag lang po kayo. At masisilawan ng isang napakagandang sitwasyon na kahit ang magandang, ang matatalino, ang matataas, ay hindi kayang kontrolin itong hustisyang parating po sa inyo. Ayan. Basta mag-ingat din lang po kayo sa kalusugan ninyo para kung sakaling dumating po yun, makikita nyo at mararamdaman nyo na maraming nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal ang parating po. Pinipilit lang po ito, sinisingit, para po pagdating ng time, hindi maka-action kayo. Yun po ang sabi ng tarot dito. Ayan, kaya kayo nakatagilid or nakataob. Pero sabi ko nga po sa inyo, justice will come. May isang hustisya kayong makakamtan. At ito ay nakapapangilabot dahil ito ay talagang susuportahan ng buong Pilipinas. Well, ingat po ang kalusugan at mag-ingat din po kung sino man po ang nakakarinig nito. Sana maingatan po si Senator na Marcoleta na lalo na sa loob ng pupuntahan niya na kulungan or what. Kasi po may danger. Ito ay delikado. Maaring palabasin ito ikalusugan ng or pero may nangyayaring something. So, ingatan po siya. Yun po. So, sa ngayon po, yan po ang lumabas sa ating tarot. Sana po, ano man ang nangyayari ngayon sa ating mundo, sana God sent miracle every day. So, maraming salamat po. At nawa ipagdasal natin ang ating buong mundo. At pati na po ang Pilipinas. Lalong-lalo na Pilipinas.
Last SONA, ang sabi mahiya naman kayo. That particular statement triggered a lot of things. Sino yung mga pumalakpak na sinabi niya yung mahiya naman kayo? Yung mga kurakot din. Di Di ba ba? sa mga Congress, sino din yung nagtayuan at nagpalakpakan? Yung mga walang iyayan. What happened doon sa mahiya naman kayo? So, sabi nga ni former Secretary Ben Jokno, ito ang moment of truth. What happened right now after nasabihin mo mahiya naman kayo? Ano yung i-report ng presidente? Anong i-report ng presidente this coming SONA? Which is why may rally ngayon. Sa EDSA. Nagsabi si Boying Remulla, si Ombudsman, na magpapaulan daw sila ng kaso, I think this week or next week. Yeah. Kasi ito lead up to the SONA. But those na unang nakita sa Blue Ribbon, sila ngayon ang exonerated eh. At sila pa yung mga state witness, sila bunuan. Parang sa akin counterintuitive. Oh, kasi sila yung nag-decide on the budget of 2025 which has been recognized as the worst budget in Philippine history. And yet, the one at the helm ng DPWH, siya ang magiging state witness. But Pag ganun ka na lang. parang mapapaganon ka na ikaw nag-approve ng contract na yon and you become the state witness. Yeah. Kung hindi mariresolve yung flood control project, that's a big problem for the president eh. Kasi that will establish yung credibility mo in terms of accountability, transparency, and integrity. And it will stay in his legacy for decades to come. Exactly. Siya pa naman na nag-initiate nun. Coupled with that, napakialaman pa yung healthcare. Sa akin, bilang doktor, ang tanging yaman na lang natin ay hindi magkasakit eh. May pera naman, may batas naman to support that. Ginalaw pa yun eh. Para bang hindi na nakontento sa flood control, pinakailaman pa yung kalusugan.